Hito. Player yung na-attach dun sa hero. Tama. Hindi, hero yung na-attach. Ay, oo. Tama. Oo, Player tama. yung na-attach sa hero. Kasi pag sinabi mo Roger, Hito yan. Pero pag sinabi mong Matilda, kukunin yan ng Gecko at Onyx. Ngayon, ang kukuha, ayan na yung sinasabi mo. Nathan ang lalabas ni Hito. And kay Hito, actually, at kumuha agad si James Punks dito ng kanyang Fredrin. Parang yung buhok ni Fredrin, buhukan din ni, ni James Punks eh. Mga signature hero na malabas ka agad. Okay. Wow! Okay, tapatan ka agad sa Fredrin. Maganda ang pagpili ng isang Barats for Palos. Makikita na naman natin yung lumilipad na dinosaur. Ayan na yung nakakatakot. Imagine, dinosaur pa lang makasalubong mo sa labas. Nakakatakot na. Nakakatakot na. What more kapag may lumilipad na dinosaur. Pero for Onyx, mukhang Arlot ang kukunin nila dito. This is actually, kumbaga, parang mind games pa sa atin. Kaninong Arlot to? Flex yan Kay Dat ba? Kay Der ba? Kasi hindi ako sanay na makita itong dalawang to na gumamit ng Arlot. Actually, mas lamang pa si KK Dat sa paggamit ng Arlot. Oo, sa roam. Mas nagagamit niya itong Arlot sa roam, and we can clearly see why, kasi yung pag-displace talaga pag ginagamit niya yung final slash, very crucial for din Onyx. naman. But again, babalik tayo sa idea na yung in-out capabilities ng Echo Proud with this Matilda. Nakita na natin to game number 2 kanina. Blacklist versus TNCZ4. Humaba yung laro dahil sa mga Matilda plays na pinakita kanina ni Reggie, pati na rin Novaria ni si... Pareho na. Ito yung lineup ng Blacklist kanina eh. Oo nga no. Matilda roam, tas mid. Naiba lang yung Barats kasi Yung Barats naka-Fred yan rin sila kanina. Tapos yung Fred rin kasi nakuha na ng Onyx. So kailangan ng Onyx dito ng pang-burst talaga. Pwede yung pwede na yung Nathan pero kailangan nila ng mid lane burst. So Chovy nga naman, pwede nga naman. Pero mas sanay kasi makita kay Chovy yung mga Valentina. Kaya actually yung Angela din, kaya nga tinanggal yun ng Echo eh. Tsaka yung Luyi. Tinanggal din. Isa si Chovy sa mga gumagamit nun eh. Sila, Okay, good. Binan. Kailangan. May hero na si Hito eh. Tsaka mahirap yan kasi babalik tayo sa factor na global ban system. Naglabas si Hito ng Natan, isa sa mga heroes na talagang umuusbong sa meta ngayon. Pag natalo kayo gamit yung Natan, ang hirap na. Sobra. Hindi mo na magagamit eh. So kailangan this time, tanggalin natin yung mga pwede magpahirap sa buhay ni Hito sa gold lane. Take out the Roger. Let's take out the Harith. Baka mag-Cloud or carry na lamang ito si Yuktz. Ang ganda rin nga nung pagkakatanggal ng Yuzhong. Kasi if naparad nyo man sa mga nanonood sa atin ngayon, yung Series 1 kanina, every time na may Nathan, may Yuzhong din yung kabila. And nung game number 2 ng Blacklist Rough Era, nagamit nila yung Yuzhong effectively to counter out the Nathan. So for Onyx, good thing na tinanggal yung yung Roger para maiwasan nga yung pang-counter kay Hito. At the same time yung Yuzhong. Meanwhile for Echo, mukhang nakakaramdam sila dito ng mga pang-heal and utility na pwedeng i-provide ni KK Dat. Hindi pa sila naniniwalang yung Arlot, hero ni KK Dat. Tama, kasi pag playoffs kasi tatandaan natin, marami ng baon ang dalawang kuponan. Nasanay na sila, na-develop na sila nung regular season with the global ban system. So for sure, kahit nga siguro yung Natan, pwede maging jungle to pag gugustuhin ng ng Onyx Arsenals eh. Pwede. So totoo lang, di ba? Kung paano china-challenge ng bawat teams ang mismong meta, especially on the global ban system, yun yung maganda sa global ban eh. Yung hindi mo na ma-expect talaga yung lalabas. Pero Chovy getting this Vexana. Di ba si Vexana nakatayo dun sa gitna ng stage? Oo nga eh. Si James pwede pa naman siya kumuha ng Terizla. Actually, naban out pala yung Masha. Labanan pala to ng James, no? Labanan to ng James eh. Isang James na may punk, isang James na kakaiba yung spelling at wow! Okay. So ito clearly, magiging damage lapu-lapu to. Oo. Usually kasi nasabi nga din ni Umi sa kanyang mga content na umuusbong ng mga damage XP lane. Dahil para ma-balance out daw yung composition ng isang team, especially kapag naka-utility yung jungle. So wala kang aasahan na damage coming in from this Barats, manggagalingan kay James, kay Yuktz, pati na rin kay Aizawa. Ayan din, isa din sa signature hero ni Der. Ilalabas na nila dito para nga din naman talaga kaya niyang tunawin kahit papano yung Barats. Kumbaga masahihin mo. At yung nila, yung playoff jersey niya, ganda. Hindi lang labanan ng playoffs. Next round, labanan check eh. Speed check. Pagandahan pala ng outfit to eh.
Yun ang gusto ng dalawang kupunan ngayon as we enter the Land of Dawn again. This is the second series of the playoffs. Echo Proud, the defending champions, up against Onyx Arsenals. Rinig na natin ang ingay sa venue. Kung sino nga ba ang sinusuportahan nila. Kasi kayo kahit sa mga nasa bahay, pwede nyong suportahan ng mga players. Comment nyo lang. Sino ba sa tingin nyo ang mananalo dito sa dalawang to? Echo ba o Onyx? At makikita naman natin dito na this is going to be the first blood. Agad-agad. Napakaagang eksena ang pinakita Wow! doon ni Chovy. And that was just not any player. That was the unkillable killer mage with his signature hero na Novaria. So clearly Onyx means business. A very good first blood coming in from Chovy. Grabe yung pag-hello ni Chovy doon. Nakakatakot kasi nga naman first blood kukunin niya agad. Pero yung pagmamama din ni Yuktisi. Mukhang kailangan umuwi ni Hito. At pwede siyang igo ngayon. Hinarangan ni KK. Yung Star Shatter na mga galing dito kay Aizawa at mukhang Echo, mabilisan lang din silang nakabawi by actually pressuring the gold lane of Onyx. Saka nakakaagaw na nga ng jungle camp, etong si Palos. And still heads up play for Kekedot na talaga namang alam niya na kinakailangan niyang depensahan ang pwede manggaling na damage coming in from that Novaria. Kailangan. Binlock niya agad eh. Pero eto na, naiintindihan mo na ba't ang taas ng killfight participation ng dalawang teams na to? Yung XP laner nila, mahilig sa mga damage XP eh. Action agad eh. Action Diba? ka agad eh. Si Chovy nga, bigla-biglang may pop putok getting the first blood. Tapos yung Echo biglang rotate agad papunta dun sa baba para ready rumisponde kay Yuktisi. So talagang gusto nilang mag-action. Sa sobrang action nga, pati yung mga roamer nagtatapatan dun sa gitna eh. Nagbabawasan yung dalawa pero eto na nag-respond na ang very first turtle. Both teams capable of getting this pero pumasok na nga ang Onyx Arsenals. Kumain si Palos ng isa doon pero iuumpog sa pader at mukhang nandyan na si James. Pinatay niya doon si James Fox. Hindi, si Palos pala ang nakakuha ng kill shot. Hindi makakuha ng turtle at napa-flicker out si Chovy. Ngayon, delikado pa rin naman ang buhay ni Palos pero delikado si KK. No sir, baka kapatay siya ng isa bago siya mapunta sa hukay. Sobrang gulo na naman nung laban. Nakakagulo na pero for Onyx, okay yung gulo na yon dahil na-extend pa nga ni Kekedot yung clash to the point na meron silang bawi na nagawa. Nakakuha pa sila ng kill onto Palos, but then again, Palos still secured that turtle, extending their gold lead to 1.1k. Grabe nga talaga itong laban na to because of that turtle. Sila yung may hawak ng lead kahit papano. Pero look at the gold lane matchup. Kung papansin niyo sa minimap wala nang energy shield etong si Hito. Ang aga... Pati mismo, kalahati na nga lang talaga. At napakasakit na nga dito ni Yuktisi. Naglabas na nga ng entropy. At pero nandito ngayon, etong si Ishkael pumasok at tatapusin ang buhay ni Hito. Kaya pala nagpa-bait lang etong si Yuktisi. May kasama pala siya at dun din sa itaas. Na ipanalo din ni James yung 1v1 niya kontra kay Der. And clearly, after that turtle takedown, pumapalagang Onyx, pero because of that scattered team fight, nakukuha ng Echo paunti-unti ang lead. 3 minutes, 40 seconds, basag agad ang bottom turret ng Onyx. Nangingibabaw pa nga dito si James! Oy! Palong-palo! Literal! Grabe ka na, James! Mukhang ganito talaga. Teritoryo namin to eh. Hindi tayo sanay sa first round. So tara, simulan natin paunti-unti para makaabot sa next round. Anong unfamiliar daw? Sabi ng Echo, kinakailangan pa nila ng buwelo dahil pumasok na nga dito ang mga Orcas. KK low on hit, tinatamaan ng bahagya. Pero mukhang makakalayo lang din naman at mabubuhay. Tingnan mo naman si Yuktisi. Tumitipi pa ng ganun para takutin ng bahagya ang Onyx. Mukhang nahihirapan sila when it comes to mobility and when it comes to the damage. Because as of now, hindi pa nila kayang tapatan ang sustained heroes na meron ng Echo. And even at the XP lane matchup, clearly, freely nagkakat lang eto si James kasi alam niya yung aksyon nandun sa baba at di siya kakayanin dito ni Kekedot at pumasok na naman ang mga Orca! Naka-flicker out siya doon pero parang napasama pa. Hito! Napagamit ng entropy pero hindi yata enough yun. Tinatry ni KK mabuhay dito pero tinamaan pa rin. Star Shatter man namang gagaling dito kay Aizawa.
na first blood nyo kanina pero grabe ang pagbawi niya. Ayan na, looking at the lower right, makikita natin ang mga fans ng Echo Proud led by Mima. Nandyan din yung kanilang mga drums. Full support ang gustong ipakita ng mga fans para sa mga Orcas. Kaya naman, napakatapang ngayon ni James. Tatlo ang tinatapatan nila pag 9 Bravest Fighter. Mukhang delikado rin yata yung buhay niya kasi 3 miyembro na pala mula sa Onyx ang nakaabang. Good thing pa rin for Onyx, at least may nakuha silang 1 miyembro ng Echo. Ang kaso lang kung papansinin natin, yung bottom lane ng Onyx kay unti-unti nang nabubuksan yung daan. Wala na silang torre doon. Base turret na lang. Look at the tapang. Hindi ko na alam yung English nun, pero di ba, hindi mo na rin. The air rage, di ba? Isipin mo nga, oo, na-cancel yung yung ulti ulit nun, yung Circling Eagle. Oh, yun. Na-cancel, hindi tinuloy, pero it was more than enough para ma-cancel din yung ulti, yung pag-uwi ni James Pax. So that delay is very crucial dahil tignan mo, hindi pa siya nakakarating sa purple buff niya, inaagaw na kagad ng mga Orcas. Ay! Hindi din! Umabot si Palos doon sa final slash kasi ginamit na yung Detona's Welcome. So hindi nakaset up si KK Dot, pero sinong nakakuha ng purple buff? Hindi tayo sigurado, pero sigurado tayong nakakuha ni James. Yung Torre doon sa taas at yung TC pumasok na nga doon. Naki-KK Dot. Ayun nasa kanya meron siyang purple buff doon Okay, KK Dot napunta. Humihilaw-hilaw sa doon. At least for Onyx, nasa kanila pa rin naman. Ang kaso lang, unti-unti kasing nakakalamang dito ang Echo. Look at that! 1v1 talaga ang ginagawa dito ng dalawang explainers, pero parang may gustong patunayan si James. Hinahanap natin yung English word ng tapang. Brave nga pala. Bravest Fighter. Oo nga. Kaya pala napakatapang ni Ultimate Fighter James the Mountain, the Kid, the Man himself. Ang dami mo ng monikers dahil ang dami mo nating trip sa championship. Pero look at Gegadot! Napakagandang setup namang gagaling sa Onyx. Nandyan din naman yung Appraiser Strat, pero nandyan na ang Ultimate Fighter. Ang tanong, kaya niya pang ipaghigante ang Orcas? Kasi mukhang ready. Itong si Der pumasok doon pero mukhang nagkamali kasi 3 miyembro ng Echo ang nakaabang. And that is going to be a 2-for-2 trade. So walang lamang sa laban. Walang lamang, naging 2-for-2 pa. Nakakaisa pa ang Echo. That's why nakakapag-push sila ngayon sa gitna. Crucial na nakuha ng Onyx si Aizawa, but okay lang dahil buhay na buhay pa rin si Yuktisi. Hindi pa rin napipitas. 2-0-2 compared naman sa Hito na 0-2-0. Ito yung instant replay at makikita natin. Napakagandang set na pinrovide ni KK Dot at ang ganda ng layering of skills na ginawa dito ng Onyx. Unfortunately, nag-overextend. Tinry lang naman sana ni Der sumilip Tinry niya lang kasi alam niyang low on health na din yung mga miyembro ng Echo. Pero yun kasi yung parang ang hirap din gawin kapag ang kalaban mo merong MPL experience tulad nito, tatalon dun sa likuran. Pero mukhang siya pa ang mapapasama. First kill will be get by Onyx at mukhang itutuloy ang aksyon. James Punks dito, tinuton si Palos. Laban ng dinosaur pero namatay na rin pala si James Punks ngayon. Lumilipad na yung dinosaur palayo kasi sinasalba siya ni Ishkael. Pero na-shutdown ngayon ng Onyx Arsenals. Itong si Yuktisi, that play was stopped specifically from Chovy. Yung paglapag niya ng Deathly Grasp pati na rin ng ultimate niya, saktong-sakto kay James. Kaya yung backline access na pwede sana gawin ng Echo Proud, natigil at napitas pa nila itong gold laner ng Echo Proud. Mukhang nakakakuha pa unti-unti ng momentum dito ang Onyx. Merong ililinis dun sa galaw, pero nakikita nating okay na yun Yung slowly but surely getting control sa bawat laban. Pero isa din sa nakikita nating threat dito, yung talagang guiding win nitong si Ishkael. Look at his KDA. 107, may Purify pa. So talagang medyo mahirap yung hulihin ngayon. Sila yung umaamba. Nandyan na yung Eagle, tumalun na rin si James. At nandyan din si Easy Boy, kaya kailangan nilang lumayo. Si James yata ulit ang mapapasama. Yung easy nag-free hit lang dito, pero kinain na si James Punks. Wala ng retribution. Sino makakasecure? Siyempre, kay Palos yan. At mukhang itutuloy pa rin talaga nila ang aksyon. Echo, sila na ang mag-disengage. Makukuha nila yung objective at Onyx, dalawa din ng mapapabagsak sa kanila. Nakita na naman tayo ng Flying Dragon courtesy of Ishkael's guiding with Palos. Ang ganda ng play na pinakita ng Echo Proud. Naging kahit damage James sana, naging sponge siya yung nagsukap ng damage. Siya yung Kanina So
para sa mga hindi nakanood dun sa final segment natin, for Onyx Arsenals kasi, naging crucial talaga eh, yung run nila, especially on the last day. Parang yung pinakahuling serye nila, yun yung magtitikta, makakapasok ba sila ng playoffs. At ngayon, nandito sila, kailangan na nilang ibigay lahat ng pwede nilang ibigay. Especially since merong kalamangan ng Echo Proud dito na 4.5k gold lead plus the advantage when it comes to the pagpupush nila. Yuktz will secure again another top lane turret. Matinding depensa ang kinakailangan sa Onyx Arsenals, mas lalo na kay Kekedot. Ginagawa din talaga ng Echo yung kailangan lang nilang gawin eh. Kuha ng objective, push ng Torre, at talagang takutin ng Onyx. Ngayon na si Kekedot kailangan talagang mag-step up at mag-set up. Kaya na ba ni Hito? Kaya na ba nung damage niya na i-burst ang mga membro ng Echo? Marami pang kumbagang kakaining bigas ito si Hito para ma-activate talaga ang Natan. Pero the Lord is marching in the bottom lane. Nalapag na nga din. Uy! Yung Earth shot ng Astral Uy! Echo. Munti ka na nga doon si Kekedot. Unti-unting nanunuot yung hapde na meron ng mga skills ng mga membro ng Orcas. At nararamdaman yon paunti-unti ng Onyx. Imagine, yung dapat na isa sa pinakamakukunat ng miyembro ng Onyx, ganoon kabilis natutunaw. What more yung mga damage dealers nilang malalambot lang. Ayun o, kita mo lang. Kakalapag lang ng Ganda Astral na naman Sphere. nun. Tinamaan si Hito. Nangalahati yung buhay ngayon. Sabi mo, ang ganda dahil nalapagan ng Astral Echo. 5 miyembro ng Onyx Arsenals. Grabe si Aizawa gumamit ng Novaria, no? Alam niya kung paano yung angle nito. Ganitong angle ba? Ganitong angle ba? So, lupit. Siguro magaling din mag-picture tong si Aizawa. Oh, alam niya yung angles Alam niya yung angles Kabisado niya eh. Pwede sa baba, pwede galing sa taas. Pero Ito either good way, angle to. Good angle parati ang meron sa Aizawa. Galing. Mukhang pinapakita lang nila yung experience na meron sila dito. Especially the mastery for the heroes at para naman sa Onyx. Actually, di naman si Chovy, oh. Hindi ako magtataka kung bakit mataas din talaga yung KDA ng Onyx. 304, untouchable yung kanyang Vexana. Partida, isa sa mga heroes na walang mobility ang Vexana. Oh, tsaka siya pa yung naka-first blood kanina before mag 1 minute 30 seconds onto the unkillable killer mage pack na si Aizawa. Pero ang nakakainis na kasi pag mid laner ka, tapos may kalaban kang nangihil, mapapabili ka kasi ng yung Necklace of Durance. Kailangan eh, kahit hindi masusulit yung damage build na gusto mo talaga eh. Hindi masusulit yung slot para sa items eh. Yung hindi mo naman totally dapat buuin yung Necklace of Durance. Mapipilitan ka na lang. Even nga dito, baka meron ngang kumuha ng si Halberd. Mapipilitan din talaga silang gumamit ng Dominance Eyes para lang din talaga ma-counter dito ang heal. Pero mukhang hindi maka-counter ang aggression ng Echo kasi once available ang Circling Eagle, lipad kung lipad si Ishkael. Oo, tas tuloy-tuloy pa rin yung paglalapag ng mga Astral Skill ni Aizawa. Lahat na napapalayo, kaya naman ni Echo Proud will secure an uncontested Lord. Again, balikan natin yung capabilities ng lineup ng Echo Proud. They have the in and out capabilities with this Matilda na 109 na numerous times nililigtas niya si Palos. Kahit babad na sa Turtle, sa Lord Pit, nasa secure pa rin nila yung mga objectives. And at the same time, nakakatakas itong si Palos. Sobrang linis ng galaw ng Echo. 'Di ba? Ginagamit nilang panakot yung Circling Eagle. Kung kanina 107, ngayon 109 na. Etong si Ishkael. Again, may purify siya, so hindi siya ganoon kadaling hulihin ng Onyx. Paano to gagalawan ng Onyx? Now, unti-unti ding lumalaki ang lead ng Echo, unti-unti din nilang nakukuha yung mga items na kailangan nila, at meron pang Lord na kasama dun sa may bandang ibaba. At tuloy-tuluyan nga ang Echo Proud dito sa taas. Mapi-burst down naman kaagad ng Onyx Arsenals ang minion wave. But the problem is, once again, the Lord is in the bottom lane. Full force ang Echo Proud at mukhang kunti-unti na nilang papasukan dahil nalapag na ang kumot dito. Ito na yata yung express na kinakailangan. Tingnan mo, kasama nila yung Lord. At mukhang delikado kasi may pagkain na agad, rekta sagot sa pader, tapos burst ni Yuktz. At talaga nga namang mag-aarangkada ngayon ng Echo. Chovy! Pero nandyan lang din naman si Chovy with the damage. Kailangan nila yatang lumayo. Kailangan pa rin irespeto ng Echo yung damage na nagagaling sa Onyx. Apat pa naman nandito para sa Onyx Arsenals to defend. 1 inhibitor turret left. Exposed na ang kanilang base. 5 member ng mga Orcas nandyan pa at napakasakit na nga dito ni Aizawa. Mapapaliw din si Hito. Merong minion wave sa gitna at nalapag na nga ang kumot. Tumalon na rin itong si James. Mukhang kaya nilang reverse!
dun sa loob mismo ng base, sa loob mismo ng torre. May circling eagle pa, pero mukhang kailangan depensahan to ng Onyx. Hoy, Doon Keke naman Dot! ang final slash. At mukhang napa-winter truncheon dito si Palos, pero hindi yan enough para mag-grow ka as a player at unti-unting maghahabol ngayon ang Onyx. Keke Kaya Dot! pa nilang patayin si Ishkael, nandyan yung heal. But walang damage na nanggagaling kay KK Dot, kaya magdi-disengage na lang. Pipiliin na lang ng Onyx na wag na lang nating habulin. Hindi na nila talaga kaya habulin dahil nalapagan ni Aizawa ng Astral Echo at dumating din naman si Ultimate Fighter James to the rescue. But still, yung depensa doon ng Onyx Arsenals. Buhay Sinabi pa. mo to kanina na manggagaling talaga kay Kekidot at nakita nga natin na nanggaling mismo sa roamer ng Onyx Arsenals. Yung 7K gold lead, bigla-bigla na lang nililiit into 4K plus gold lead. Dahil yon dun sa mga surprise setups na binibigay ni KK Dot. At parang synchronized din naman talaga ang mga membro ng Onyx. Kapag may set si KK, alam din nila kung kailan nila ibubuhos lahat. Ang kagandahan din dito sa lineup ng Onyx Arsenals is favorable din sa kanilang late game. Again, Nathan, one of the late game kings when it comes to the gold lane, magiging sufficient ang kanilang damage kahit meron pa silang Matilda kontra sa kanila. Pero tinamaan na naman si Hito at pumasok na nga dito si Kekidot! Dalawa yung na-set upan at dalawa din yata yung mapaburst down. Si Palos, delikado na rin yung buhay niya dito at grabe yung zone na ginawa ni Der. Ang tindi! There once again, along with Kekidot, the final slash! Pero si Aizawa, nagsasalita pa rin. Ang unkillable killer mage, nakaisa doon. Gusto pa rin mag-contest ng dalawang game lovers. Na-echo na ngayon. Ayaw nila magpatalo. Ito na yata yung ganti nila. Yung TC pumasok dun sa likuran. Napatay ng isa. Isama mo pa yung dalawa. At mukhang si James Banks, delikado rin yung buhay niya. Labanan ng James. Sinong mananaig? The ultimate fighter ang makakakuha ng kill. At nakapag-winter truncheon din naman si Chovy. But the problem is, apat na miyembro sa Onyx Arsenals ang nawala. The revenge tour of Echo Proud. Unti-unti nang nakukumpleto. Tatandaan natin, Gorty, Game 1 nila kontra Omega. Parang ganito din yung nangyari. Yok TC, Aizawa na lamang ang natitira. But this time, kasama nila ang ultimate fighter at makukuha pa nila ang Lord. Napakatinding galaw ang pinakita dito ng Echo. Ngayon may kasama silang Lord. Pabuhay na rin naman ang mga miyembro ng Onyx. Pero ang tanong, kaya pa rin ba tong depensahan ng Onyx Arsenals? Malaking problema ito para sa Arsenals. Although they have the ultimates and the flickers coming in from Kekidot, mahihirapan sila sa Lord dahil papasok na nga dito sa gitna at umaamba na si Ishkael! Lumipad na dun sa likuran, may pagkain na rin si Palos pero nag-flicker si Der dun sa likuran. Pinatay si Yuktisi at si Palos na iwan. Mukhang kaya rin naman siyang i-burst dito. Yung dinosaur sinalba na naman ni Ishkael. Nasalba pero si Yuktisi mawawala sa mapa ngayon. Kung merong papatayin ng Onyx Arsenals, it was on point dahil the gold laner of Echo Proud is now gone. Corty, we have a playoffs right now! Tuloy ang puso, tuloy ang buhay. Nice defense na naman para sa Onyx at unti-unti talaga nilang nakahabol ang Echo Proud. Echo on the other hand, gusto na yata nilang tapusin yung laban kasi parang nagpapainit lang yata ang Onyx. Kaso ang dami talagang threat. Nandyan yung setups from Kekidot. Even yung pag-go for the backline there, pati na rin. Yung damage coming in from Chovy is too Puro much. lock item no. Lock item na nga din ang karamihan sa kanila. Mga roamers na lang ang natitira. Oo nga. So dumadating na naman tayo sa point na pabilisan na lamang talaga ng mga kamay. Pagalingan na lang pumindot. Dito mo makikita kung bakit parang gigil na gigil. Etong si Yuktisi at si Aizawa, sila yung may pinakamataas na damage. Yung revenge na sinasabi natin kanina, mukhang ramdam natin ngayon. Echo still getting the lead. Nasa kanila pa rin naman yung control ng laban kasi isang torre pa lang isang torre pa lang ang nababasag sa kanila at yung ibaba lang yun. Isang torre pa nga, hindi ko na nga napansin sa sobrang close ng laro na nakakasagot pa rin ng Onyx Arsenals. Echo still with 2K gold lead. Dikit din naman ang kill scoreboard. Isa pa lang ang napupush ng Onyx Arsenals and this goes against sa keys to victory natin kasi nasabi natin na pag hindi kasi na-activate si Hito, either magdo-dominate siya with a lot of kills or magpupush. Pero isa pa lang pala ang napupush ng Onyx Arsenals. Sobrang mobile kasi talaga ng Echo. Nandyan yung Guiding Wind, nandyan yung Claude.
Men, ito yung ito yung mga heroes na hindi mo pwedeng iwan basta-basta sa lane kasi ito talaga yung uubos at uubos ng tore nyo. And actually for Onyx, sila naman yung kabaliktaran nun. Hindi mo pwedeng iwanan ang isang Nathan. Oo, kaya niyang tumunaw ng mabilisan sa mga tore, pero hindi siya kagaya ng Claude na kaya niyang buhayin o isalba yung sarili niya kapag ka naghanda, gulo-gulo na ang pangyayari. Tsaka no, yung pang-out kasi sana ng isang Nathan, oo may purify, pero pag wala yun, entropy yung kailangan gamitin pang-out eh. Unlike kung kay Claude na BMI na second skill lang, hindi ulti. Mas cost efficient, pero ngayon sinisimulan na ng dalawang kupunan. Yung TC, binibigyan si James Pax, naalapagan na naman ng kumot ang apat na mga miyembro at pumapasok Si James, na nga dito. Si James nandun sa likuran, ready lang mag-abang. Wala na dito yung retribution. Si Hito ang nakakuha ng Lord. At tuloy ang Onyx sa katapangan. Napagamit doon ng Blazing Duet si Yuktisi. Dalawang miyembro din mula sa Orcas ang babagsak at mukhang Onyx na ang may hawak ng kalamangan ngayon. Same scenario kanina lamang nung nakuha ng Echo Proud ang Lord. Prior to this one, it's Aizawa, Yuktisi, and James left to defend against 5 members of Onyx Arsenals. Pero ang kabutihan dito, meron pa silang mga torres sa baba, sa gitna at sa taas. So mukhang aabot pa naman si Ishkael pati si Palos for the potential defense. Pero Onyx Arsenals, mukhang all mid ang gusto nilang gawin. Galit na galit yata ang Onyx din. Mukhang itutuloy nila ang pagmarcha papasok sa base ng Echo Proud. Unti-unti ding lumalaki ang lead na meron dito ang Onyx. A crucial Lord take mula kay Hito. At na-activate na nga talaga si Hito. Very, very different from the first time that they met na one-sided ang game number 1 and game number 2. This time, dikit na. Sobra. And Onyx can actually equalize the tower takedowns by taking down all the inhibitor turrets na meron ngayon ng Echo Proud. Lord, marching in the bottom lane. Aamba na ba ng Onyx Arsenals? Pumasok na si Gekidot! Nandyan din yung setup sabay entropy pero si James dun sa likuran. Ang kaso lang masusustain ng mga miyembro ng Onyx. There, focusing on the front line si Yuktisi ang namataan at napapalayo, napapaatras ng Onyx ang defending champs. After securing the turret on the bot, focus naman sa ibang lane. May second minion wave naman dito sa gitna. They're looking to get that Lumipad. inhibitor turret at pumasok na nga din dito si Ishkael. Sabay out. Mapapalayo ang Onyx Arsenals at madedepensahan ng defending champions ang kanilang inhibitor turret. Nakakatakot din yung mga ganong galawan ni Aizawa para sa Onyx Arsenals. Yung mga pag-amba-amba, yung pag-recall pa lang niya dun sa hole na pwede niyang ibato anytime soon for Onyx. Kapag low on health, hindi sila basta-basta safe na mag-recall kahit saan. Pero wait lang may conceal play, may flicker siyang available pero nakita pa rin naman. Nakita ni Aizawa! Ang gandang Astral Echo nun. Mula syempre sa Echo. Oo, pero ang kagandahan naman dito for Onyx, natanggal na ang inhibitor doon sa gitna. Isa na lamang ang natitira. And nai-equalize na nga din ng Arsenals ang mapa ngayon. Grabe, Corty. Kanina it was in 7K, 8K gold lead for the side of Echo Proud with only one turret taken down. This time, Onyx na ang may kalamangan at isang tore na lang ang natitira para sa Echo. Pero grabe pansinin mo yung KDA ni Chovy. 5-0-10 para sa isang hindi ganoon ka-mobile na hero against mga diving heroes ng Echo. Oo, Matilda, Lapu, actually lahat na yan pwede mag-dive dahil sa Sa Matilda Matilda eh. Pero grabe, ang tapang at galawan ngayon ni Chovy, talagang playoffs mode ang Onyx at unti-unti din nilang hinahawakan sinisimulan ng Lord. Magiging crucial dito ang paglabag ng Astral Echo. Ayan na. At ito na nga, nalapag na 4 ang tinamaan. There, talagang tinutunaw. Pero napakain na si Gekidot, nandun na rin! May final slash din dun sa likuran. Palos! Para sa Echo ang Lord ngayon at inuubos na lang ng Onyx kung sino yung nasa harapan. Ang kaso lang sila yata yung mauubos ngayon. Kung si Chovy, kailangan niya na tumakbo para sa buhay niya. Kasi si James Pax mawawala na rin. Sumisegue, sumasidestep, pero ubos! Pati pantubos kasi Echo ang makakakuha ng Lord at makaka-wipeout sa Onyx. And a clean wipeout for the champions as the Lord marches in the middle lane. Tuloy ang pagragasa. Ito ang Echo Express as they take game number 1. What a way to start this series. Puno ng twists and turns, puno ng ups and downs for either of the teams.
And at the same time, number 5, Onyx versus Echo, they brought us to a 3-game series. And at the same time, bawian talaga. Nagpasikla ang kanilang mga gold laners. Pero XP laner muna ang ating tignan head-to-head. There for Onyx Arsenals and James naman for Echo Proud. Looking at the KDA, may kalamangan nga si Der. Pero Gusto kong iba-iba yung umiilaw ngayon. ang dami. Ayun, Match na match eh. Meron kay Der, meron naman para kay James. At nakikita din natin sa kanilang mga gilhead, ang kanilang mga signature heroes, yung 100% win rate nitong si James na Terizla at yung